from 15,156 to 11,493. That minus lahat, when you make that comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went. Nilang nire-report na crimes. At laging good-looking ang report. But what is the only metric that matters? Isa lang naman ang metric na importante. Do the people feel... Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunin PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. At ngayon po ay May 28, 2025 ay araw ng Miyerkules mga kababayan. Kumusta kayo dyan? Comment kayo dyan kung kumusta tayong lahat. Ito, pag-usapan natin ngayon, ito yung tanong natin ngayon mga kababayan. No? DILG Secretary Junvic Rimulya, binasag ang kasinungalingan ni PBBM at ng PNP. At ito pa. Yung number 1 na kalyado natin mga kababayan, yung US, United States. Sumang-ayon rin dito sa ginawa ni Junvic Rimulya. Nako, anong ibig sabihin yan mga kababayan? Ito, pag-usapan natin ito. Ito, may video tayo dito. Kasi nga, nagpapalit, mukhang may napili na, may napupusuan ng next PNP chief si PBBM mga kababayan. At ito, mahalaga ito. Kasi ito ay patungkol sa seguridad ng ating mga kababayan. At ito mga kababayan, pakinggan natin kung ano pa rin ang sinasabi dito ni PBBM na kasalukuyang estado ng ating seguridad sa bansa mga kababayan. Ito, pakinggan natin ito. By the way, bago natin i-play mga kababayan, paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Okay? And sa lahat ng nakapag-subscribe na, of course, palakpakan tayo dyan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nakapag-subscribe na. Ito, play na po natin. Pakinggan niyo ng mabuti ha. Well, what will I tell the new chief PNP? The new chief PNP is a very senior officer in the PNP. He knows the situation, and I will actually tell them, carry on what you are doing. Patuloy lang daw sa mga ginagawa nila mga kababayan. Kahit yung pagsisinungaling, patuloy. Kahit yung pagsisinungaling nila dyan sa statistics nila, patuloy pa rin. Wala na way. Because we have very good statistics concerning crime. And for example, nandito na naman po tayo sa kanilang statistics mga kababayan na bumababa na raw yung crime rate sa ating bansa. Diba? Ito, pakinggan natin si PBBM mga kababayan. There's a report here, Metro Manila crime rate is down by 23% in 6 months. If we are going to look here at the crime result at the national level, where are the index crimes? Ito. From the period of last year, same period last year, ito na lang, focus ka kasi ayokong basahin lahat. So 15,156 last year in the period of January 1 to May 16. And the period from January 1 to May 16 of 2025, it went down from 15,156 to 11,493. That minus lahat, when you make that comparison of January 1st to May 16 of last year to this year, everything, murder, homicide, physical injury, robbery, theft, rape, carnapping, all went. Palakpakan. Kung talagang yan ay totoo mga kababayan ha. Pero comment nyo dyan. Sa tingin nyo ba tama ito? Ganito rin po pa rin po ba
Ganito rin po ba? Yan pala. Ang nararamdaman ng taong bayan diyan sa lansangan natin, mga kababayan? I-comment nyo nga dyan kung ito ay naramdaman natin. Kasi nga, no, nung nakarang araw lang, nakikita kami, may na-meet ako, dating classmate, mga kababayan. Kakabili lang niya ng cellphone. Okay, so sabi ko, picture tayo kasi nga parang matagal hindi nakita. And unfortunately, yung cellphone ko ay basag yung camera. Kaya sabi ko, yung cellphone mo naman. Yung cellphone mo naman, unfortunately, sabi niya. Nako, hindi ko pwedeng ilabas yung cellphone ko dito sa parang open area. Bakit naman? Bakit naman siya? Bago, kakabili ko lang. Galing ako ng mall, kakabili ko lang. 'Di ba? Android nga, hindi. Sabi ko, iPhone yan, brand new iPhone. Hindi, Android, Android lang, ano lang. Smartphone, tapos around less than 25K yung bili niya, mga kababayan. 'Di ba? So, pero bakit ayaw? Kasi delikado. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Kasi in the first place, nakikita ng mga tao na kung anong tunay na nangyayari dyan sa lansangan natin, mga kababayan. Nakikita natin na yung mga kriminalidad, yung snatching, yung snatching, yung nakawa ng cellphone ay bumabalik na, mga kababayan. Kaya ang hirap paniwalaan ng statistics na pinapalabas dito ng PNP, mga kababayan. Kaya again, comment kayo dyan kung agree ba kayo dito sa kung anong ipinapalabas ng PNP patungkol sa kanilang statistics. Imagine niyo ito, mga kababayan, ha? Kung tama ang pagka-remember ko, last year, naglabas din sila ng statistics and sabi nila, bumababa daw ng around 20 plus din yung crime rate. And ngayon, bumababa din. So kung iisipin natin, last year bumaba ng 20 plus at ngayon bumaba din ng 20 plus. So around, sabihin natin in total, kung isipin natin around 30 to 40% yung binaba. Okay? Simula nang umupo si PBBM bilang presidente. No, around 40% total na binaba ng crime rate. Pero kung iisipin natin, kung titignan natin yung kapaligiran natin, mga kababayan, hindi nararamdaman ng taong bayan kasi nakikita, ang binabalita araw-araw ay yung mga krimen, mga kababayan. And unfortunately, meron talagang nangyayari. Yun nga, sabi na Attorney Claire, ang binabalita din naman ng media, yung mga kriminalidad, gano'n naman talaga. Diba? Wala na, ito, patuloy natin. Ano ba sasabihin ni PBBM? At ito nga, mga kababayan, binasag ito. Kaya DILG Secretary Jun Vic Rimulyan ang bumasag nito. Ito, patuloy natin. Down. So, they must be doing something right. Now, doing something right talaga, mga kababayan. What we have been talking about is making policemen more visible. Yes. This is to make people feel safer. I perfectly understand that. That basta, kahit papano, may pulis dyan. May umiikot dito na pulis. Konting sigaw lang, tatakbo na yan. That's important. It's important to people. So, despite the fact that maganda ng mga result na statistic, na maganda naman ang nagiging trabaho ng kapulisan natin in terms of law enforcement, kailangan din, hindi sapat na marami tayong nababawasan natin yung krimen. Kailangan nakikita yung pulis para feeling safe naman yung mga tao. That's why this new program of Cops on the Beat has been initiated. Okay, mga kababayan, anong masasabi niyo dyan? Cops on the Beat, ang ganda ng programa, mga kababayan, di ba?
Kasi para daw makikita ng mga tao na may mga pulis at mafe-feel natin nga safe daw tayo. Again, para na daw ma-feel natin mga kababayan na safe tayo ha. Magkaiba yan sa kung talagang safe yung, tunay na safe yung lansangan mga kababayan. Again, ibahin natin. Again, differentiate natin. Magkaiba yung feeling lang natin na safe compared doon sa talagang safe yung environment kahit walang pulis mga kababayan. Magkaiba po yan ha. Okay? So kasi gusto ni PBBM, dapat maglagay lang kayo ng pulis dyan para isipin ng mga tao na safe sila. Parang sinasabi niya dito mga kababayan na yung seguridad natin ay nasa isip lang natin. Comment kayo dyan mga kababayan, ano masasabi dito? Ito, tignan natin anong statement dito ni Junvic Rimulya mga kababayan. Kahapon ito. Nung nakarang araw ng mga hapon pala, 26. Rimulya asks PNP to align crime stats with public sense of safety. Buti pa itong si Junvic Rimulya, mukhang natauhan na. Diba? Kung hindi mo i-invite mag-courtesy resignation, mukhang hindi matauhan. Ewan ko lang kung natauhan ito o kundi baka lumalaro lang din mga kababayan. Ito, pakinggan. Basahin natin ano sinasabi dito ni Junvic Rimulya mga kababayan. Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya has ordered the PNP to ensure that crime clearance and solution efficiency rates are aligned with the safety and security perception of the public. Kasi nga, agree ako dito kay Junvic Rimulya for the first time mga kababayan. Kasi kahit ako mismo mga kababayan, napapansin ko kasi meron na tayong mga kakilalang na nagiging biktima na rin ng snatching, yung pang-hold up, meron na rin tayo natatanong, nakausap, mga kaibigan natin na nagiging biktima na. And of course, sa balita rin nakikita natin mga kababayan. So parang kapag nakikita natin mga nangyayari na yung mga ganyan, alam na natin na yung lansangan natin, yung daan natin ay hindi na safe. Kahit ilang pulis pang ilalagay mo dyan, alam natin na hindi safe. Or iisipin pa natin na hindi safe yung kapaligiran. Okay? Dito nga sa amin, gabi-gabi, merong naka-standby na police patrol. And then suddenly, kapag umalis sila, may mangyayari pa rin na snatching. And unfortunately, karamihan sa mga biktima ng halimbawa ng snatching, hindi lang inire-report kasi iniisip ng mga tao wala ng chance na maibabalik yung kinuhang cellphone sa kanila. Unless nakuna ng video. Diba? Kaya again, kahit anong ilang pulis pang ilagay mo dyan para makita lang ng tao at maisip nila, hindi pa rin yan yung mafe-feel ng tao. Kasi gusto ng tao na kahit walang pulis, alam nilang safe yung daan. Ito patuloy natin. In a press conference, Rimulya said higher crime clearance and solution efficiency rates as reported by the police hold little weight if ordinary citizens do not feel secure. Tama nga naman. Tumpok ito for the first time mga kababayan, nag-agree ako dito kay Junvic Rimulya. Hindi ba sinabi ko kanina may disconnect? Ang pulis lagi nagre-report crime solution efficiency index crimes. Ang dami nilang nire-report na crimes. At laging good-looking ang report. But what is the only metric that matters? Isa lang naman ang metric na importante. Do the people feel safe? Yan lang yun, Rimulya said. Di ba? Lahat ng statistics pwede mo ibato. Pero isa lang. Do the people feel safe? Yun ang aim natin. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo ang galing ko. Hindi pwede yung numero mo
ang galing ko, hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo. Ito pala, mali yung basa ko. Hindi pwede yung numero mo, ang galing ko. Hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo. Hindi pwedeng kami lang. Dapat pati sila. People must feel safe. People must feel that the police are protecting them. People must feel that their communities are safer than before. Tama nga mga kababayan. Ako personally agree ako dito kay Junvic Rimulya for the first time talaga. Di ba? So, again, kahit nga yung mga tao hindi makakita ng pulis dyan sa daan, basta't alam nila safe yan, walang problema yan. Pero kahit 5-10 pulis pa ilagay mo dyan, pero alam ng mga tao na hindi pa rin safe yung daan, kasi lagyan mo lang ng 1 kilometer distance yung mga pulis sa tinatayuan mo, posibleng may mangyayari sa'yo. Pwedeng maka-action yung pulis, pero nangyari na yung krimen. Ang gusto ng mga tao ay talagang may pulis man dyan o wala, alam nilang walang mangyayaring masama sa kanila. Alam nila yung bit-bit na bag nila, yung bit-bit na cellphone nila ay safe. At alam nila na kung every time gagamit sila ng cellphone, alam nilang walang taong kukuha dyan. Regardless may pulis sa paligid or wala. Yan yung hanap ng mga tao, hindi yung statistics ninyo. Sabi ni PBBM, they must be doing something good. Panloloko. Yan yung good na ginawa nila, panloloko. Anyway, ito patuloy natin. In February, Marbil reported that the country's overall crime rate declined by 26.76% in the first 6 weeks of 2025. Among the focus crimes, rape recorded the most significant decline, plummeting by 50.6% from 1,026. Ayan. The other focus crimes are theft, robbery, murder, homicide, physical injury, and motorcycle theft. Now, he said year-on-year data also reflects 7.31% decrease in focus crimes. Bakit magkaiba ito sa report ni PBBM mga kababayan? Okay? Anyway, ito lang. Ito muna. In less than 1 month, i-bid out natin ang Unified 911 system para sa buong Pilipinas. Unified na. 911 ito. Ito mga kababayan. Ito, shocking din itong balita na ito. Ayan. Mindanao, safe destination amid US travel advisory according to Department of Tourism. Bakit ito? US places Mindanao, except Davao City, Davao del Norte, Siargao, and Dinagat Island under level 3 in its travel advisory. Anong ibig sabihin yan? Ang US po ay naglabas ng travel advisory sa kanilang citizens kung babiyahe sila dito sa Pilipinas. Ibig sabihin yan mga kababayan, yung US hindi naniniwala kay PBBM. Hindi naniniwala sa report ng ating kapulisan mga kababayan. Kasi nga naman, kung ayaw man natin o sa hindi, okay? Yung US mga kababayan, may personnel intelligence report yan. Meron niyang mga tao, okay, paano ko ba sabihin? Ayaw man natin tanggapin, 'di ba? In the first place, ayaw natin yung China na pumapasok dito, lalo na yung mga intelligence personnel nila. At the same time, sa pagkakaalam ko, ayaw din natin na mayroong papasok dito US intelligence personnel. And unfortunately, mga kababayan, kahit hindi man natin aminin, meron niyang nakapasok. Hindi lang nahuhuli kasi magaling yan sila mga kababayan. Okay? Kaya,
regardless kung anong binabalita ng Malacanang, ng mga kapulisan patungkol sa crime rates, itong US alam nila kung anong totoong status. At ito na nga naglabas ng um, alert, advisory alert, travel advisory. Ito, basahin natin. The Department of Tourism back a lawmaker statement questioning the United States travel advisory in the Philippines, emphasizing that Mindanao is a safe destination. Now, the U.S. State Department in its May 8 travel advisory placed the entire Philippines ito, mga kababayan pala, under level 2, where Americans are advised to exercise increased caution due to crime, terrorism, civil unrest, and kidnapping. Anya, sinasabi ni PBBM, bumababa naman. Anong comment nyo dyan, mga kababayan? However, the same advisory placed most of Mindanao except Davao City, Davao del Norte, Siargao Island, and Dinagat Islands under level 3, urging Americans to reconsider traveling to these areas. According to re-elected Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, called the advisory unfair. Bakit unfair? Kasi kaalyado tayo. 'Di ba? Hindi tayo handang tumanggap sa katotohanan. Kaya unfair agad. Again, isipin ninyo, mga kababayan, hindi maglalabas ang US ng ganito kung wala itong nakukuhang intelligence, kung wala itong basihan. Tayo lang naman ang mga ordinaryong Pilipino ang niloloko ng ating gobyerno dito. Ito. This is an unfair shotgun warning. There are certainly many places in our country that are safe for tourists. The United States should review this advisory, Rodriguez said. Ito pa, mukhang inamin pala. Naman. There are certainly many places in our country that are safe for tourists. Bakit hindi niya sinabi na lahat ng lugar ay safe? Bakit sinabi niya, there are certainly many places in our country that are safe? Ayan tuloy, mukhang inamin pa naman. Nako, tayo nito. We do not deserve this unfair treatment from our number one ally. Di ba? Kaya disappointed kasi ally. Yun nga masakit, mga kababayan. Well, masakit naman talagang katotohanan, but it's a wake-up call, mga kababayan. Kasi sino ba naman yung magsasabi sa iyo ng totoo, hindi dapat yung kaibigan mo, di ba? At ito na nga, sinabihan tayo kung anong katotohanan. Anyat ayaw natin tanggapin. It discourages not only Americans but also other foreign tourists from visiting the Philippines. It will surely hurt our tourism sector, he said. Well, wala tayong makagawa. Ganyan. Kasi, naniniwala tayo sa lukuhang nangyayari dyan sa report ng PNP. Naniniwala tayo sa PNP. Ganyan eh. It is likewise particularly biased against our beloved island, Mindanao. Masakit man itong tanggapin, mga kababayan. Pero dapat magiging proactive tayo dito. Ibig sabihin, tingnan natin kung anong pwede nating gawin para mabago itong pananaw ng United States na number one ally natin. 'Di ba? Yung China nga, naglabas na rin ng travel advisory sa pagkakaalam ko. Well anyway, ito pa, mga kababayan. His support strengthens our resolve to promote more balance. To ensure the safety and convenience of both local and foreign visitors, the DOT continues to collaborate with law enforcement agencies through the Tourist-Oriented Police for Community Order Protection Program, which strengthens police presence and preparedness in key destinations. Ganyan lang naman talaga solusyon nila, mga kababayan. Police visibility. Well, nakakatulong probably, pero iba talaga yung
alam ng mga tao kahit saan sila pumunta, safe sila. Iba talaga yun. Iba din, kasi alam natin yung ratio ng pulis, mga kababayan. Mukhang one police is equivalent to 10,000 yata kung if I remember it right. O sabihin natin, one police is equivalent to 5,000 citizens yung binabantayan niya. So imagine niyo hindi kaya yan kahit 10 ilagay niyo dyan sa particular na lugar. Lalo na yung mga maraming tao, mahihirapan talaga. Hindi mo talaga ma-avoid. Posibleng mahuhuli yung taong gumawa ng krimen, pero the fact na nangyari na yung krimen, counted na yan. O, di ba? Magkaiba nga talaga yan. Yung alam ng tao na walang or zero chance na mangyari yung krimen. Posibleng hindi mangyayari yung magkaroon ng zero chance. At least, maliit yung chances na magkakaroon ng krimen regardless may pulis o wala. Di ba? The same. Tayong lahat, ganyan yung gusto natin. Hindi ibig sabihin na binabanatan natin itong pulis, natutuwa tayo dito. Hindi po. Binabanatan natin dito si PBBM at ang kapulisan para meron silang gawin, mga kababayan. Anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin kung kayo po ay nasisiyahan. Kung talaga. Anyway, paki-like po and share and then paki-subscribe na rin po sa ating chat. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.